Hello mga katuhog! So for today's video ay ituturo ko po kung paano i-crochet itong yoke for a 60 cm doll. Sa project na ito, gagamit po tayo ng 5-ply Monaco yarn. Medyo makapal siya ng konti kesa dun sa 3-ply Monaco. Pero alin doon pwede niyo pong gamitin. Itong blouse na po to is 3-ply. Ito namang hawak ko is 5-ply. 2.5mm crochet hook at gunting kailangan din po natin. So mag-start tayo by making a slip knot. Chain 44. Yan po ang foundation chain natin. So, depende po yan sa size ng doll. So, for this project po, sa 60 cm, ganito po yung kailangan ko na foundation. After that, mag-chain 3 po tayo. Tapos, mag-count siya as 1 double crochet. 1 double crochet into each of the next 9 chains. Pagkatapos mag-work ng 10 individual double crochets, ang susunod naman ay gagawa tayo ng corner, which is 2 double crochet, chain 1, and then 2 double crochet. Dapat meron tayong 4 na ganito. At pagkatapos, in between naman, mag-work tayo ng 10 individual double crochets. Depende nga po pala yan sa size ng doll na gagawan nyo. Kung mas maliit na size, mas konti lang ang foundation chain, syempre. To end the round, mag-work po tayo ng slip stitch sa first double crochet or dun sa chain 3 natin. Now, for round 2, chain 3 at mag-count siya as 1 double crochet. 1 double crochet sa bawat stitch, except pag dumating kayo sa chain 1 space. Doon tayo ulit maglalagay ng cluster of stitches na 2 double crochet, chain 1, and then 2 double crochet. Huwag niyo rin pong kakalimutan lagyan yung susunod na stitch. Minsan natatabunan siya ng cluster. So, bale, 1 double crochet into each of the next individual double crochets. At sa corner naman, 2 double crochets, chain 1, and 2 double crochet. To end the round, slip stitch sa ibabaw ng chain 3. At pagkatapos niyan ay nakita nyo square siya at dyan nyo isusukatin kung okay na yung haba niya. Bali hanggang shoulder siya. Now pagkatapos niyan mag-chain 3 tayo. 1 double crochet into each of the next stitch hanggang sa makarating tayo sa dulo. After natin masukat kanina at ayos na hanggang dun sa shoulder niya, mag-work naman tayo in rounds. Kaya itong ginagawa natin is 1 double crochet into each stitch. Pagdating natin dun sa corner, mag-work lang tayo ng 1 double crochet dun sa chain 1 space and then mag-work tayo ng 1 double crochet dun sa kabilang corner. So, bale, magiging worked in rounds na yung mga stitches dahil ito na yung pinaka body ng ating dress. Pwede siya maging blouse or pwede siya maging long sleeve. In my case, gagawa ako ng long sleeve for this doll. So after natin makonect at mabuo na yung top part ng ating long sleeve, itutuloy lang natin ang pag-work ng double crochets in rounds hanggang makarating tayo sa length na gusto natin. And as always, end round, nasa chain 3 tayo mag-work ng slip stitch. So, mag-chain 3 lang tayo, tapos 1 double crochet into the next, and then 1 double crochet into each of the stitches hanggang sa makarating tayo sa last stitch. And then, ang gagawin ko is mag-work ako hanggang sa makuha ko yung length na gusto ko. Ito naman, mahaba yung rounds kasi nga bestida siya ng doll. Now, dahil naubusan ako ng pink, gagamit ako ng gray. So, for the sleeves naman, mag-work tayo ng double crochet stitches. So, after natin makuha yung length na gusto natin for the blouse, sa sleeve naman, mag-work tayo ng double crochet stitches. Sundan nyo lang kung saan ako naglagay ng stitch. Nauna dun sa chain 1 space. Tapos, nag-work ulit ako ng 1 double crochet. And then, i-continue lang natin. After natin mag-work ng 1 double crochet, sa chain 1 space pa rin, 1 double crochet into each stitch hanggang sa makarating tayo dun sa next chain 1 space. Dun sa last stitch, ang gagawin natin is mag-work tayo ng 1 double crochet dun sa chain 1 space. Pagkatapos, slip stitch natin dun sa next 2 stitches and then slip stitch dun sa third beginning chain. So, na-close na yung butas. So, mag-chain 3 tayo, 1 double crochet into the next stitch, 1 double crochet into each stitch around. So, kung mapapansin nyo, magkakaroon tayo ng decrease dito.
mag-work tayo lagi ng slip stitch dun sa first double crochet na ginawa natin. And then after that, uulitin lang natin hanggang sa maabot natin yung length ng arm sa doll nyo or depende sa gusto nyong haba. Ang edging nito ay simple lang, mag-work lang tayo ng 1 single crochet into each stitch around. So as we move on to the next round, mapapansin nyo, paliit ng paliit yung sleeve natin hanggang sa makarating dun sa length na gusto ko. Nag-work lang ako ng 1 single crochet into each stitch around. So, pwede nyong skip yung paglagay ng sleeve, pwede siya maging blouse, pwede rin siya maging jacket, depende sa style na gusto nyo. Pwede nyo rin i-apply ang paggawa ng yoke na ito kung gagawa kayo ng adult size. I-adjust lang ang foundation chains para ma-achieve ang sukat na gusto nyo. Kung nagustuhan nyo ang tutorial na ito, i-like, i-follow at i-share nyo na rin. Comment lang kung may questions kayo o kung anong size ang gusto nyo ituro next. Happy crocheting!